Yes, po. Sir, before i-subscribe kita, do you have a government issued ID? Yes, sir. Yung ID nyo? Yung nagsasampasik, pala din. Yes, sir, okay na rin po kayo. After mag-vote. So, ready na po ito yung kay respondent Bryce Erickson Hernandez. So, sir, I have here in front of me an investigation data form and a complaint affidavit. You are the authorized representative of the Land Transportation Office. So, Mr. Reynante G. Militante, Yes, sir. do you subscribe under oath or do you affirm that all of the contents in this complaint affidavit are true and I subscribe. Sheena, magkaibang case to. Sir, magpapile na po ba kayo ng case today? Tapos let's furnish that a copy. Yes. Nakasama yan. Yung isa hindi ko pa nasusubscribe. Para hindi tayo mag-ha. Yes, sir. Patient session. HTC. It's all right. Paano yun? How much is it? Okay, Okay. now? And ano? Same correction. Mr. Reynante Militante. Yes. This is for respondent Henry C. Alcantara. I have here in front of me the investigation data form that you signed and also a complaint affidavit. So do you subscribe under oath or do you affirm that all of the contents in the investigation data form and complaint affidavit are true? Thank you very much, sir. Sheena, this is a different case. Yes. That's a different case. So different na.
size, hindi na po yan sobra na po. Sobra po. Binabasa ko lang po kanina. May kasi wala na. Pero for resolution. Okay. Sabi ko na lang po. So, sir, sir, this is your copy for the case that you filed against Henry Alcantara, and this is your copy for the case that you filed for Bryce Erickson Hernandez. Sir, salamat. Thank you very much, sir, for your time. Thank you. Ang Department of Transportation ay nag-ahit ng kaso laban sa mga former officials, no, ng DPWH, si former District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ang hinahin po nating kaso ay ang paglabag ng Article 172 of the Revised Penal Code, ang paggamit ng use of falsified documents. Kung maalala niyo po sa pandinig sa Senado, bagamat may sinabi sila Henry Alcantara na yung lisensya ay binigay lamang ng Okada, hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. So ang DOTR at ang LTO, hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapa-opisyal o pribadong individual, ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. So mananagot po sila sa batas. Paano yung iba pa pong members netong BGC Boys? Kailan po natin sila kakasuhan? Ba't hindi po natin naisabay? Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas o makalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Yung nagbigay sa kanila, allegedly, yung lisensya, meron di ba pananagutan? Meron din po, kasi ang aming pagsusuri, ito po ay peking lisensya. So kailangan din namin silang investigahan. Yung investigation ba is ongoing now, at inuna lang po namin sila District Engineer Alcantara and former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Paano in case they are found guilty of this fake licenses, ano pong penalty ang kaharapin nitong dalawang? May kulong po ito na hindi higit sa 6 na taon at fine the amount of 1 million po. That's under the revised penal code. So kailangan nila makulong. Kung mapapatunayan na talagang ginawa nila itong krimen. Gaano po ka-importante na mapaalala natin sa publiko, no? Dahil I'm sure napakarami gumagawa nito. Itong example po. This will send a strong signal po sa mamamayan natin. Hindi ko po alam kapag madami na tayong naihain na kasong ito, pero ito po ay magpapaalala sa taong bayan na talaga hindi ka pwede gumamit. Una, bawal ang peking license. Yan po ay pampublikong dokumento. Mas lalong bawal gumamit ng peking license. At yan po ay isang krimen. So sana wag nilang gawin yan at talagang habulin po namin sila pag ginawa po nila. Pero sa ngayon ba laganap pa rin yung pagkawan? Bibigay ko kay Asek Bigo. Hindi natin alam yung extent, no? Pero nakakalimang lugar na re-raid na po natin. Most recently, last week, meron tayong pinasaradong lugar together with the PNP anti-cybercrime group, no? So tuloy-tuloy yung ating pag-investigate ng mga lugar na to upon instructions of Secretary Lopez, no? Pero this is the first time, no? Kadalasan ang nasasampahan ng kaso yung gumagawa. This is the first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law. So upon instructions of Secretary Lopez, kaya tayo nagsasampa nito. This is unprecedented first time. Kaya yung mga balak gumamit, no, hindi, kayo rin po ang magiging liable up to 6 years imprisonment. Asat ngayon lang yung case na may ginamit sa casino. Opo sa casino, no? Pero alam naman natin, pag may nakakahuli ko tayong tindahan, ang kadalasang sinasampahan natin yung gumagawa.
henceforth, starting today, pati yung gumagamit, habulin na rin po natin. Sir, may mga hotspot ba na lugar? Kalat po yan, no? We have raided in Visayas, we have raided the latest one sa Valenzuela. So, tuloy-tuloy lang po yan. Wala talagang isang lugar eh. Ang importante, ginagamit nila yung Facebook, yung mga internet sites as a way para ma-scam yung ating mga publiko So, may tungkol online dito, na rin, no? sir. May online, yun ang nahihinto natin ngayon, no? So, ito, tuloy-tuloy lang investigasyon tungkol po dito. This is just a start. Pero ang instructions po sa amin, tuloy-tuloy investigasyon hanggang matutok natin kung saan nanggaling yung Sir, lisensya paano to. ginagawa yun sa online? Ano, inaalok nila? Inaadok nila yung wala nang hassle, no driving, no medical, no, tapos may lisensya na kaagad, no? Talagang hard to believe. Kaya ating panawagan parati, wag na ho sila, yung ating publiko, wag na ho sila pumunta sa ganun. 'Di ba? It is incredible, it is hard to believe. At pag nahuli namin with this president, pati yung gumagamit, kakasuhan na ho namin. Sec, yung casino po na pinaggamitan nitong mga peking lisensya po na ito, pinadala na po ba natin or pinagpapaliwanag na ba natin? Opo, isa yan, nabigyan sila ng ating kasulatan ng LTO, kailangan nila magpaliwanag, no? Base na rin sa pandinig sa Senado. No, apparently and allegedly, nanggaling sa kanila mismo. There must be something wrong, either sa Okada management o sa mga tao nila. Alright. Last time, sabi niyo po na si Alcantara, inamin niya na yung live na gumagamit siya ng peking license. So, Okada mismo yung nagbigay kay Alcantara ng license. Allegedly, no, part of the investigation po yan. Either it is with the sanction or without the sanction. Hindi na doon natin yan. Wala pa tayong factual findings yan under investigation po yan. Sec, what's your warning to those na gagamit ng mga peking lisensya at magpo-produce din ng mga peking lisensya? Alam mo, this is the start, no? Marami po tayong na-confiscate na fake licenses in line with our raids, no? So, susulatan natin yung may fake licenses na yun kasi bakit sila biglang magkakaroon ng fake license, no? So, this is the first time na pati yung gumagamit, habulin na po natin. Opo, doon sa tatlo. So, may admin case pa yun eh. Yung dalawa sa bitin.